Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng AAP, mga kababayan, na si AAP General Bronner, mga tambay. Si General Bronner ay hindi po sang-ayon sa mga panawagan po ng taong bayan na siya po ay mag-withdraw ng support sa pamahalaan. Nagtataka po siya mga tambay. Malaki po ang kanyang pagtataka. Bakit daw po niya gagawin yon? Mga kabayan, meron po siyang dahilan. Pakinggan po natin ang mga dahilan niya na siya po ay mananatili ang suporta kay BBM. Ito po ang kanyang mga paliwanag mga kabayan. Ibang klase po ito. Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya. At yung ating international standing. Wala na pong magpapa utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, 'di ba ngayon po ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries Vietnam, naunahan na tayo. At nakausap ko rin po yung Prime Minister ng Cambodia. Kaibigan ko po si Prime Minister Hun Manet dahil dati po siyang commander ng army nila. Magka-batch po kami. Okay. So sabi niya sa akin nung dinalaw ko siya, sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. Talaga. So, rice exporter pala sila? Rice exporter wow. po sila. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes natin. No? Okay, General Bronner, sir, ano ang gusto nila mangyari? Military junta, military takeover o constitutional succession na kung mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidenta ipapalit? Ano po yung mga alternative na iminumungkahin itong grupo ni General Pokis? Well, during that meeting po, wala naman po silang sinabi. Inaantay nga po namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin pero hindi nila binanggit. Pero kitang-kita naman po sa mga pag nagrarally sila, yung mga panawagan nila, etc. At yung mga posters nila na nagsasabi na General Bronner, makialam ka na o kaya sumama ka na. Makinig ka sa taong bayan, no? So yun po yung mga kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. Nakita niyo po katindi, napakagaling po ng Armed Force of the Philippines sa pangunguna po ni AFP General Bronner, mga tambay. Ibang klase. Ano po ba ang pangunahing espeto o ang gampanin? Ano po ba ang gampanin ng AFP sa ating bansa? Hindi po ba nasa konstitusyon yan? Ano po ang nakasulat po sa konstitusyon? Mga kabayan, ito po. Nasa konstitusyon po natin sa Article 2, Section 3. The AFP shall be the protector of the people and of the state. Hindi po ba? Proprotektahan mo ang sambayan ng Pilipino at ang Estado, ang state. Di po ba? Sino ngayon ang pinoprotektahan mo? Sambayan ng Pilipino na nga ang nagsasabi na grabe na ang kahihiyan, korupsyon, pamumulitika sa ating bansa.
Sino ngayon ang pinoprotektahan mo? Hindi mo ba pinoprotektahan ang sambayan ng Pilipino? Samantalang yan ang pangunahing trabaho mo, AFP. Nasa batas po yan, nasa konstitusyon, di po ba? Kaya nga po nakapagtataka. Meron po tayong subscribers. Thank you po. Maraming salamat po kay Vega at Warp. Kay Vega at Warp po, mga tambay. Thank you sa pag-research po niya. Ni-research niya po ang ating konstitusyon, yung Article 2 at Section 3 ng AFP. The AFP shall be the protector of the people and of the state. Nakita niyo po katarantaduhan. Ano nangyayari sa ating bansa? Hinalimbawa niya pa kay ERAP. Si ERAP, di ba? Nag-withdraw ng support yung dating AFP general. Hindi po ba nag-withdraw ng support kasi may issue ng korupsyon? Di po ba? Ano po ba yung in-issue nilang korupsyon kay ERAP? Hindi pa taxpayer money yung korupsyon. Ano po 'yon? Weteng. Weteng lang po ang issue kay ERAP. Hindi po ba? Tinanggal nila. Samantala ngayon, bilib ka ngayon sa AFP natin ngayon. Kay General Bronner, bakit po kasi? Hindi kaya natatakot itong general na ito? Mukhang pinoproteksyonan na po yata na general ngayon ay kanyang sarili. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong, hindi na po ang pinoproteksyonan ng general ngayon ay ang ating bansa? Ang mga Pilipino, hinaing ng mga Pilipino, majority ng Pilipino, hinaing na walang mangyayari sa ating bansa pagka nagpatuloy ang administrasyon na ito. Sige nga, lubog tayo sa utang. Napag-iiwanan ng ating bansa, walang pumapasok na malaki investor. Wala. Ano ba sinasabi po? Hindi ba kayaya ang ating bansa, General Bronner? Bulag ka ba? Mismong Amerika, nagsalita ang Amerika, napaka-corrupt ng ating bansa. Di ba Amerika na mismo? Binabatikos ang ating bansa, lalo-lalo ang Bureau of Custom. Grabe raw ang korupsyon ayon sa Estados Unidos. At hindi lang po yan, pati ang South Korea. Nag-demand na ng korupsyon. Kaya nga hindi sila nag-release ng utang o pauutang o loan sa ating bansa. Hindi po ba, General Bronner? Bulag ka ba? At yung mga kumukundi na bansa, di po ba katulad ng Norway? Ang Norway, ano sinasabing Norway? Kurap ang inyong bansa. Kaya nga meron tayong kababayan, ayaw palitan yung kanilang pera na galing sa Pilipinas. Dahil baka daw yan ay galing sa money laundering. Wala ka ba nakita riyan? Yung isang damukan na ginawa ng politiko, tumatakas na nga ng Pilipinas. Ang pinag-uusapan po ngayon ay trilyon. Trilyon ang issue ng korupsyon. Samantalang kay ERAP, weteng. Nag-ugat sa weteng. Ibang klase ka, General Bronner. Bakit po kasi, mga kabayan? Bakit po? Kasi natatakot po yata si General Bronner. Yun po yata ang totoo. Natatakot po siyang mapalitan ng administrasyon. Bakit po? Kasi po ang papalit po kasi ay isang abogado. Isang magaling na vice president po. Nakita niyo po yun? Yung nagbibigay po sa atin ng problema sa ating bansa, korupsyon, bagsak na ekonomiya, baon sa utang, kahirapan, ay hindi abogado. At meron pang issue ng pulburon at coke. At yung papalit na mas magaling, isang magaling na abogado at magaling na vice president, ayaw papalitin ni Bronner. Samantalang yung Pangulo ngayon, anong kagalingan para isalba ang Pilipinas? Bakit? Tingnan nyo nga po. Nasaan po ang utak ni General Bronner? Nasa paa o nasa puwet? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Demokrasya ang ating bansa. Hindi po ba? Saka nasaan na yung konstitusyon natin? Nasaan na yung paglilingkod ng AFP? Dahil ang taong bayan na nagpapakain at nagpapasweldo sa inyo. Pero ngayon, mukhang mas pinoprotektahan mo ang sarili mo at ang mga politiko na pinagtatrabahuan mo na yata ngayon. Tapos sasabihin mo, huwag isasali ang AFP sa politika. Ano na ba nangyayari sa ating bayan ngayon, mga kabayan? Grabe na po ang pamumulitika. Hindi na po nagtatrabaho sa bayan at sa taong bayan ng gobyerno ngayon.
Puro pang sariling interest na lamang ang ginagawa nila. Hindi po ba? At grabe. Grabe ang korupsyon. Bakit pa kaya, mga bayan? Hindi kaya kailangan proteksyonan ni General Bronner? Kasi pagka kasi si BP Sara ang maupo, real talk mga tambay. Ano po ang unang problema ni General Bronner? Yung ginawa po nilang sabuatan umano. Kidnapping, walang due process. Ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Kinatatakutan mo ba yan, General Bronner? Pagka ang pumalit ay si BP Sara, kaya ayaw na ayaw mong pumayag na magkaroon ng palitan at ayaw mo mapatalsik ang Pangulo ngayon? Nagtatanong lang po si Kamanong, bakit? Lalabas ang malalim na investigasyon at lalabas ang katotohanan? General Bronner, ang ginawa nyo kay dating Pangulo, kidnapping, yan ang sinasabi ng pamilya Duterte na karamihan po dyan abogado. Abogado ang Vice President. Abogado ang dating Pangulo at isang piskal. At marami pang abogado at mga retired justices na nagsasabing maling-mali ang ginawa ninyo. Na hindi nyo sinuportahan ang dating Commander-in-Chief ninyo. Na hindi man lang nyo binigyan na kahit gatiting, gamonggo, na hustisya sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ipinatapon nyo na lang, wala pang isang araw. Kinatatakutan mo ba yan, General Bronner? Pagka ang pumalit ay Vice President? At kinatatakutan mo rin ba, General Bronner? At ng Secretary ng DA, ng Department of National Defense, DND? Kinatatakutan nyo po ba ni Secretary Gibo? At kayo, General Bronner, yung issue ng 15 billion na anomalya sa mga proyekto na sinasabing maraming ghost project daw sa AFP? Totoo kaya yon, General Bronner? Kinatatakutan nyo ba yon na mapalitan ng Commander-in-Chief at magkaroon ng malalim na investigasyon sa AFP? Katulad ng 15 billion na kumakalat ngayon ay mabuksan at maimbestigahan kung sino at meron kayang kumita doon sa 15 billion proyekto na sinasabi karamihan ay ghost project din daw. Totoo kaya yon, General Bronner? Kasama ang secretary ng DND na si Secretary Gibo. Kailangan iwasan, kailangan hindi mawala sa kapangyarihan ang napakaraming sangkot na anomalya. Ibang klase ka, General Bronner. Hindi po tangat bobo ang mga Pilipino. Marunong na po mag-research. At alam ng Pilipino ang magaling at matinong presidente ng bansa. Inilalagay na ang bansa sa kahihiyan. At pang-ilan na po tayo. Di po ba? Ang bansa natin na napag-iiwanan na tayo ng dating iniiwanan natin. Hindi po ba mga kabayan? Hindi ba nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa dito sa... Nakita nyo po? Yung sinasabi niya, parang proud pa siya na pangatlo tayo sa pinakakurap na bansa at napag-iiwanan na tayo sa ekonomiya. Di po ba ang ating bansa ay pangatlo na sa pinakakurap? Okay lang sa'yo yon, General Bronner? Tanggap na tanggap mo ang kahihiyan ng bansa sa buong mundo? Pangatlo na po tayo sa pinakakurap sa Asia. Nangunguna po ang Myanmar. Pangalawa po ang Cambodia. At pangatlo na po ang Pilipinas. General Bronner, ibang klase ka. Bakit? Nakikinabang ka rin ba doon sa pangatlong kurap ang Pilipinas? Nagtatanong na po si Kamanong, kasama ka rin ba doon sa mga bilyong-bilyong pinag-uusapan ngayong korupsyon? At trilyon pagka isinuma mo sa dami? Flood control pa lang, wala pang ibang proyekto ng gobyerno na puro may issue ng korupsyon. General Bronner, wala kang pakialam sa pera ng taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, nagbibigay ng allowance nyo, nagbibigay ng lahat ng presyo nyo, pati mga travel, mga biyahe nyo, libre, galing sa amin. Ngayon, sasabihin mo, huwag kayong idamay sa issue. Wow! Unbelievable!
Ibang klase na po ngayon. Ibang klase na pala ngayon ang ating general. Iba na po pala pinaglilingkuran ni General Bronner ngayon. Hindi na pala ang taong bayan. At hindi na po ang kapakanan ng Pilipinas ang sinusunod. Grabe. Okay lang sa'yo na magpatuloy ang korupsyon, na walang mapanagot. Samantalang kung papalitan ng gobyerno, papalitan ng Commander-in-Chief, lahat ng korap ay mananagot. Bakit ayaw mong mangyari yun, General Bronner? Mas gaganda ekonomiya ng bansa pag napalitan dahil marami ng bansa ang kumukundi na sa ating bansa. Di ba? Ayaw nga nilang papuntahin ng mga mamamayan nila sa ating bansa, di ba? Katulad ng Australia. Di ba naglagay sila nag-announce ang Australia na iwasan puntahan ng bansa dahil unang-una ay korap at mataas ang krimen at mga addictus. Hindi ba nakakahiya yan? At ganun din ang China at maraming bansa na pinaiiwasan mag-tourist o mag-tour sa ating bansa. Hindi ba nakakahiya yan, General Bronner? Ano kailangan? Tahimik lang kayo? Pagka sa korupsyon, tahimik. Pero pag dadalhin nyo ang Pilipino sa gyera, okay lang. Pagpapatayin nyo umano ang Pilipino sa gyera, okay lang. Pero ito, pinapatay na mga Pilipino. Pinapatay sa baha, sa anomalya, sa gutom, sa kahirapan. Okay lang sa inyo? Ibang klase kayong general. Ngayon lang po tayo nakakita ng general na ang konstitusyon ay hindi sinusunod. Mas sinusunod po ang nasa kokote nila. Hindi na po taong bayan ang sinusunod po ngayon ng AFP. Mga bayan, hindi na po taong bayan ang pinoprotektahan at ang Estado. Number 1 mong puprotektahan ay ang taong bayan. Pero ngayon, mukhang ang nangyayari po yata, komento ni Kamanong, mas pinoprotektahan po ni General Bronner unang-una ang kanyang sarili at ang nakaupo yata ngayon. Hindi na po ang taong bayan at ang ating bansa. Nakakahiya ng ating bansa. Baon na baon sa utang at pinag-uusapan ng ating bansa sa buong mundo. Unang-una, meron tayong Commander-in-Chief na takot magpapulburon test. Ibang klase. Saan ka nakakita? Commander-in-Chief, takot magpapulburon test. Ibang klase. Pero proud na proud pa dyan si General Bronner. Kaya nga po may tanong si Kamanong, hindi kaya dapat ipa-drug test din po natin si General Bronner? Hindi kaya ito'y tumitira din ng coke umano at ng pulburon? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ibang klase ka, General. Ang lahat po, General, ay may hangganan. May hangganan po ang lahat. Hindi naman po kayo forever dyan. At yung tinatago nyo, kung meron man po kayong tinatago, General, lalabas po yan. Wala pong baho na mananatili pong maitatago. Sisingaw at sisingaw po lahat ang baho kung meron man kayong tinatago. General, lalong-lalo na ang mga pinaggagawa ninyo. Hindi kaya? Yung sinasabi nga po ni Kamanong, mga magagaling pong abogado, nangunguna na si dating Pangulo, si Vice President, at napakarami pa nagsasalita, yung ginawa nyo sa buwatan, General, sa dating Commander-in-Chief nyo. Malaking usapin po yan. Pag hindi na po kayo nasa kapangyarihan at ang inyong pinagtatrabahuhan umano ngayon. Iba na po ang pinagtatrabahuhan nyo. Kaya, kung sinasabi nyo hindi kayo makikialam sa politika, bakit nyo po pinapakialaman ang mga Pilipino? Nagrarally ang mga Pilipino, tigas ang pigil ninyo. Di po ba? Wala naman pala kayong pakialam na sa mga Pilipino at ayaw nyo na ma-involve sa politika. Bakit yung pag-aaklas ng Pilipino? Dahil sa politika, lagi kayong nariyan at sumusuporta pa. Hindi ba? Kaya minsan, maiisip mo mga bayan, maiisip mo talaga na ibang klase na po ang ating bansa. Hindi talaga uunlad
ang ating bansa kailanman pala. Dahil po ang ating bansa, iba po ang nasa utak na po. Kahit po pala ng mga general natin umano. Pera-pera na lang pala umano. Hindi na pala dignidad, prinsipyo. Wala na pala ang prinsipyo at dignidad. At yun yung sinasabing makabayan. Iba na pala. Makapera na pala. Hindi na pala makabayan. Hindi kaya? Mga kababayan, maraming salamat po. Nakakalungkot po mga tambay na makarinig po tayo ng ganyan pong pananalita sa isang general ng AFP. Mga tambay, AFP shall be protector of the people of the state. Ibang klase. End of the state. Ibang klase po, no? Ibang klase. Ibang klase po, pinoprotektahan po ngayon. Mga kababayan, at wala po nakikitang pangit sa ating bansa itong tao na ito. Walang nakikita. Ibang klase ka. Ibang klase to. Ikinumparison pa kay Erap, ibalik lang po natin ulit. Ikinumparison pa kay Erap sa dating sa tatay niya, sa Marcos Sr. Grabe, bakit? Pinakamalalang korupsyon nga ngayon eh. Ang unang pinakamalalang korupsyon sa tatay. Ngayon, pangalawa na ito. O baka mas higit pa. Di po ba? Mas malaki ang kinukurap ngayon. Ibang klase ka. Kilaki-laki ng dilat ng mata mo, general, wala ka nakita. Nagtataka lang si Kamanong. Dilat ang mata ni General Bronner, walang nakita. Ibang klase to. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung dasal at panalangin po natin mga tambay na talagang kailangan po natin na ipagdasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang Vice President mga tambay na ayaw po nilang paupuin dahil delikado po sila. Maingatan po sana ang ating Vice President at lalong-lalo rin po ang ating dating Pangulo. At para po siya ay makalabas sa ating Vice President po ang kailangan maupo bilang Pangulo. At syempre po, at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po ay magdasal at tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Intay-intay lang po tayo. Ang panahon naman po ay lumilipas at hindi naman po sila forever. At darating po ang sinasabi pong karma nilang lahat. May karma po yan mga tambay. May karma naman po yan. Maraming salamat po. Bye-bye.